May question po ako, sir. Ako matagal na po ako job order, 4 years na po. Pero last year po, 2023, nakapasa po ako sa board. Then gagawin na po akong COS pero sa kasamaang palad po, nakita ko po na ginawa akong job order ulit. Pwede po ba ipaglaban ko yun? Kasi hindi naman po sa sahod ang habol ko. Yung makita ko na contract of service ako. Good question po from our viewer. Sige po, bigyan natin ng good answer ang tanong niyo. Ito na po. Unang-una, sir or ma'am, congratulations. Nakapasa ka sa board or board passer ka na. Ang ibig sabihin po is may credential ka and qualified ka na for job promotion. Simple said, nag-level up ka na, no? So may chance ka ma-promote if may opportunity. Pero sir or ma'am, itong opportunity na 'to is hintayin niyo po. So, sad to say, job order ka ngayon and you expect na ma-promote ka kaagad and maging COS or contract of service. In your case kasi sir or ma'am, wala pa pong promotion sa office ninyo o hindi ka pa nabigyan ng chance na ma-promote. Pero yung narinig mo na gagawin kang COS, baka plano lang po nila. Wala pang hindi pa natuloy. Ito yung tandaan po ninyo, sir or ma'am. Ang type of employment ngayon, lalo na 'pag sa government office tayo, job order, contract of service, then permanent employee. Ang pagiging contract of service or permanent employee ay meron niyang process, meron niyang opportunity, meron niyang right time na ma-promote. For example, kung may mag-resign na regular employee, ayan, pwede tayo mag-apply for regular employment. Kung may mag-resign na contract of service or contractual employee, pwede po mag-apply ang job order niyan if may chance. In your case kasi, I think wala pang opportunity. Wala pang right time na ma-promote. Although qualified na po tayo. Ang tanong mo is pwede po ba ipaglaban ko yun? Hindi naman po sa sahod ang habol ko yung makita ko na contract of service ako. Ang tanong, ano po ang ipaglaban mo? Kasi po, ang alam ko, once na gagawin kang job order employee, may contract po yan na pipirmahan. Obviously, pinirmahan mo yung contract at nakasaad doon sa contract na job order employee ka. In the first place, sir or ma'am, pumayag ka sa contract na job order employee ka pa rin. Ibig sabihin, hindi ka pinilit, right? As a result, wala kang dapat i-complain. Because in the first place, pumayag ka na job order employee ka pa rin. Right? Unless, kung ang pinirmahan mo is contract of service yung status mo or type of employment, and then job order ka pa rin, ayan, pwede yan, ireklamo. O mag-file ka ng complaint. Pwede ka lumapit sa DOLE or NLRC. Again, if ang contract na pinirmahan mo is contract of service employee ka, and then ginawa kang job order employee, pwede yan. Pero if ang contract na pinirmahan mo is job order employee ka, ay wala kang grounds for complaint. Kasi po, pumayag ka na job order employee ka pa rin. So, sir or ma'am, ang gawin ninyo, hingi kayo ng copy ng contract na yan. Tingnan niyo po anong nakasaad doon or nakasulat, job order employee ba or contract of service. Ayan po. Importante kasi na meron tayong concrete evidence or witness if mag-file tayo ng complaint. Right? By the way po, sa HR po or Human Resource Department, humingi ng contract. Right?
Thank you for asking this question. Hope na nasagot ko yung tanong nyo. Keep watching my YouTube channel. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you, God bless, and 2 thumbs up.